Hallelujah, Hallelujah. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kaniya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon ang ikawalong araw o oktaba o octave na tinatawag, simula nung ipinagdiwang natin ang pag-aakyat kay Maria sa langit o yung Assumption. Ang oktaba o ikawalong araw ay ang prolongation o pagpapahaba pa ng selebrasyon ng isang katulad ng Assumption. Ngayong araw ating ipinagdiriwang ang pagiging reyna ni Maria ng langit at lupa. Paano siya naging reyna? Sapagkat ang kaniyang ipinanganak ay hari ng sanlibutan. At ang hari ng sanlibutan
ay may kakayahang ibigay kung ano ang nararapat sa taong loyal sa Kanya. Dahil kung titingnan natin ang kasaysayan ng pagliligtas, simula't simula pa, simula ng salita ng anghel, simula ng balita ng anghel, si Maria ay itinalaga na bilang kabahagi ng kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Hindi mo pwedeng ihiwalay si Maria sa kasaysayan ni Jesus. Dahil mula't mula pa, pinili na si Maria na maging kasangkapan ng Diyos sa kaniyang sinapupunan ang magiging tagapagligtas ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga magandang bigyan natin ng pansin ang sinasabi ng Anghel Gabriel sa Ebanghelyo ngayon. Kung siya'y tatawaging anak ng kataas-taasan, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Nangangahulugang kasama rin si Maria na magiging isa sa kaniyang tunay na kasama sa kalangitan. Sapagkat ang tagumpay ng anak ay palaging kasama sa tagumpay ng ina. Hindi mo pwedeng iwanan ang mga taong kasama mo habang ikaw ay naghihirap. Sa gitna ng iyong tagumpay, sa dulo ng iyong tagumpay, dapat kasama mo rin ang mga taong ito katulad ni Maria. Pero hindi ganon kadali sa parte o bahagi ni Maria. Una, kung narinig natin sa Ebanghelyo, nagulumihanan si Maria sa balita ng anghel. Pero meron siyang ipinakita na isang virtue na dapat ay alam natin at ginagaya natin kay Maria. Kaya nga si Maria ay hindi lamang reyna ng langit, kung hindi reyna ng mga virtues, reyna ng kabutihang loob, reyna na dapat niyayakap ng tao sapagkat sa kanya naroon ang totoong halimbawa ng pagsunod sa Diyos. Ano yung narinig natin? Yung salitang makinig ka. Makinig ka. Napakalalim nun. Hindi lang siya isa bastang salitang sinabi ng anghel. Makinig ka. Nung sinabi ng anghel ito kay Maria, makinig ka. Totoong nakinig si Maria sa salita ng anghel kung ano ang tatahakin niyang landas once na sinabi niyang, ako'y alipin ng Panginoon. Bago ibukas ni Maria at bigkasin ang lahat ng ito, siya ay nakinig, hindi lamang sa tenga, kung hindi nakinig sa puso. Hindi nagyabang, hindi nag-ingay, hindi ipinalandakan sa kaniyang kapitbahayan na ako'y magiging ina ng kataas-taasan kung hindi siya ay nakinig. Iyon ang unang hakbang upang tayo'y makatugon sa balita ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang tayo magsasalita, bagkus tayo'y makikinig. Ang unang hakbang sa tagumpay ay makinig. Huwag nating pangungunahan ang Diyos.
Huwag tayong paladesisyon sa buhay ng iba. Sapagkat ang taong hindi nakikinig ay mayayabang. Ang taong hindi marunong sumunod at makinig ay mga palalo sa buhay. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Pwede mong malaman ang lahat, pero hindi nangangahulugang alam mo ang lahat, ligtas ka na. Kulang. Kaya nga si Maria bilang ating ina, ang tunay na halimbawa ng pakikinig sa salita ng Diyos. Nakinig mula umpisa hanggang sa katapusan na kasama ng mga alagad na naghihintay ng inspirasyon ng Espiritu Santo. Si Maria ay halimbawa ng taong naglalakbay at sa kaniyang paglalakbay, nakinig 100% sa presensya ng Diyos. Kaya nga siya ay nilukuban ng banal na spirito. Yung paglukob po ay katulad din ng paglukob ng Espiritu Santo nang lalangin ang mundo doon sa libro ng Henesis. At kapag nilulukuban ng Diyos, nagkakaroon ng buhay ang sinumang nilulukuban nito. Sapagkat kung tayo'y magpapasailalim sa Espiritu Santo, sa paglukob ng Diyos sa ating lahat, mauunawaan natin ang tunay na dahilan kung bakit tayo'y naglalakbay. Si Maria ang modelo ng pagiging reyna ng mga virtues, pagiging reyna ng kabutihang loob, pagiging reyna ng pagpapakumbaba, sapagkat ang pangako ng Diyos na itataas niya ang kanyang abang alipin sa kanyang awit sa Magnificat ay nangyari ngayon. Itinaas ng Diyos ang aliping si Maria upang maging reyna ng langit at ng lupa. Wala nang iba, sapagkat ang imahe ni Kristo na pinanggalingan ni Maria ay imahe ng pagsunod sa kabutihan at walang hanggang awa ng Diyos. Lumapit tayo kay Maria sapagkat ang tunay na ina ay nakikinig at palaging yumayakap sa mga anak na lumalapit sa Kanya. Pagpalain tayo ng poong may kapal.